Hello fam, welcome back to another vlog. So it's a Sunday today and alas 3 na ng umaga ngayon. And nandito po tayo sa NAIA Terminal 1 dahil for today we're flying to China. Kasama natin si Mamang and si Papang for this trip. Hello, good morning. Oh, ito si Papang. Good morning, Pam. Going to Beijing. Yes. So para sa trip na ito fam, babalik po tayo ng China kasama ang ating parentals. So mamaya ko na i-share yung mga details to ng ating trip. For now, mag-check-in muna tayo. We're flying via Air China to Beijing and 6:30 ng umaga yung flight natin. So maaga tayo dito sa airport, no? 3.5 hours before our flight, nandito na tayo. So check-in na muna tayo fam. Okay, got our boarding passes fam. Ready to fly to China. Ngayon, immigration na pala tayo. Well, dito naman sa Terminal 1, based sa experience ko, walang masyadong mahabang pila sa immigration. Kaya mabilis lang tayong makakapasok. Let's go! Okay, dito na tayo fam sa boarding gate. Time check, alas 5 na ng umaga ngayon. And ito na sina Papang and Mamang. Coffee muna. Bumili tayo ng coffee fam sa Starbucks bago tayo mag-board ng plane. So 40 minutes before boarding, nandito na tayo sa boarding gate. And wala pang masyadong tao. Story time, no? Why we are going to China. First, na-share ko naman na sa previous vlog kung paano kami nag-apply ng China visa for Mamang and Papang. Sinare ko na doon lahat ng details about the requirements na ipinasa para may guide din kayo fam if you also plan to go to China. So we decided to go to China kasi na-inspire din sila doon sa Shanghai vlog natin. We were watching yung Shanghai vlog doon one time, tapos nung nakita nila how clean it is, safe, tapos magaganda yung mga destinations, na-inspire sila. So sabi nila, punta kaya tayong China. So naisip ko, nga no, why not bring them to China? So tinignan ko yung mga requirements and nakita ko hindi naman ganun kahirap kunin yung mga requirements for them. So tinry namin mag-apply and yun, nakapasa naman. So nag-schedule na tayo ng trip to China kasama sila. So we'll travel to China for 7 days. Beijing muna tayo fam. We're gonna stay in Beijing for 4 days. Tapos 3 days sa Shanghai, no? I also decided to go to Shanghai kasi yun yung gusto talagang puntahan nila Mamang and Papang. Kasi doon sila na-inspire dahil nakita nga nila yung vlog natin doon sa Nanjing Road, sa Daban Promenade. Kaya sabi ko, ituhog na natin yung Shanghai para dalawang destinations na yung marating nila sa trip na ito. Tapos, sasakay tayo ng high-speed train from Beijing to Shanghai. So, pwede rin naman mag-fly, pero I opted na mag-train para ma-share ko rin sa inyo yung proseso kung paano sumakay ng train from Beijing to Shanghai. Anyway, lahat ng mga details, itineraries, isi-share ko na lang sa mga susunod pa na vlogs and as we go along sa trip na ito. So, for now, wait na muna tayo ng boarding natin. Hi! Boarding na. Time to board the plane. Alas 6 na fam. On time tayo. Kasi 6, ano ang flight? 6:25, no? Okay, plane na tayo fam. Ayun sila Mamang at Papa. So, ito yung upuan ng Air China fam. Tapos, ito yung storage bins. Meron din palang paunan fam. Tapos, ready to sleep. Ang aircraft pala natin fam ay Boeing 737-808. Yun siya. Meron din pala fam na USB charging port. Ayan sa baba. Ito fam, nagbigay na sila ng arrival card. Fill out na natin to para ready na tayo sa immigration mamaya.
Welcome to Beijing. Hello, Pam. Welcome to Beijing. Ito si Mamang. Welcome to Beijing. Beijing. 4 hours din pala yung biyahe pa. Tapos ang laki ng airport nila. Grabe. Ayan. Kiyat muna tayo. Ayan yung plane natin. Oh. Palabas na tayo, fam. Grabe, ang lawak ng airport nila. Ito na yung lalakarin natin palabas. Tapos na kami sa immigration, fam. Mabilis lang yung immigration dito. And pwede namang sabay na kaming tatlo. Kasi together. Tapos inassist ko sila Mamang and Papang sa biometrics, fingerprint and photos. Tapos ako, kaliwang fingerprints na lang yung kinuha. Maybe because na-record na yung una. Kasi kila Mamang both hands eh. Ngayon sasakay tayo ng shuttle to baggage claim. Papuntang Terminal 3C station. Ayan, may mga English ano naman dito, signages. Ito na fam yung maleta natin. Tayo na lang tayo na iwan dito. Welcome to Beijing, Mamang and Papang. So ito fam, again yung maleta natin, yung Samsonite. Maganda siya kasi ang bilis niyang hilain. Ayan oh. Tapos ang sturdy. Kung gusto niyo rin yan fam, ilalagay ko yung link sa baba. Okay fam, nakalabas na tayo. Ini-scan din pala yung bag doon sa customs. Ito na ang labas ng Beijing Airport arrivals. Oh, here it is. Our transfer service there. Hello. Ano sila? So, nagbook na pala ako ng transfer service from Klook. Halika fam, labas na muna tayo. Grabe, laki ng airport. Okay, we're here na sa parking fam. So, nandito yung service natin. Alright, ito na yung ating service. Wow, it's a Volkswagen. Okay fam, so ayan, nandito na tayo sa transfer service natin papunta sa city center. According to my research, nasa 30 minutes daw yung biyahe natin mula sa Beijing Capital International Airport papunta sa Wangfujing. So yung Wangfujing, doon tayo magsistay fam kasi na-research ko na doon daw maganda magstay kapag first time mo sa Beijing kasi yung Wangfujing nasa center siya ng city and malapit na rin doon yung mga major tourist spots dito sa Beijing. Also may shopping street din daw doon and maraming pwedeng gawin for tourists, no? And nagbook na pala ako ng transfer service sa Klook for around 1,700 pesos. I-share natin yung screenshot dito fam, no? And ang option pala kapag pupunta kayo ng city center from airport, pwede kayong sumakay ng Airport Express train and pwede rin kayong mag-book ng transfer service katulad nito. So kung sasakay kayo ng Airport Express train, sakay kayo fam to Dongximen station ng Airport Express. Tapos from there, magta-transfer ng line 2 to Jianguomen station. Tapos change to line 1 to Wangfujing station. Yan ay kung mag-stay din kayo sa Wangfujing katulad namin. So yan yung route, nasa around 250 pesos daw yung pamasahe. I know times 2 yung pamasahe namin dito sa Klook transfer, no? Pero since kasama natin sina Mamang and Papang, I opted na kumuha na lang talaga ng service para mas convenient. Paglapag pa lang ng airport, may sasalubong na sa inyo. Tapos ayan, ihahatid na kayo sa hotel ninyo doon sa city center. Oh, by the way fam, kung magbubook pala kayo ng mga transfer service nyo sa Klook, pwede nyo gamitin yung codes ko na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. Sayang din yan fam, pang convenience store nyo na din yan. Okay fam, dito na tayo sa hotel natin. Saglit lang yung biyahe, parang 25 minutes lang. And ang ganda nung nabook nating driver, no? Hindi mabilis mag-drive, as in maingat.
very maingat mag-drive. Anyway, dito tayo sa hotel natin, fam. Ang Park Plaza, Beijing, Wangfujing. Okay, fam, ayan, pinicturean ko sila. Ayan yung hotel natin, oh. Ang laki. Sige, punta na. Kasi mo tayo lahat. Check in. Yeah. Okay, thank you. Uy, ang ganda. Hello. Breakfast. Yeah. Yeah, breakfast 6:30 to 10 on the second floor. Okay. Okay, sir. Now also we have the promotion for the family suite room. Only every day extra 288 yuan and get the bigger family suite room. Ah, really? Yeah, you book the 30 square meter. Mhm. This is 60 square meter. Wow, that's big. Yeah, and the valuable promotion. How much? 288 yuan. Yeah. Per day? Per day. Yes, Oh, mahal din na. That's 9,000 pesos. No, we're good. I think we're good with the current booking. No problem, sir. Yeah. The self-service laundry room. Okay. Yeah. And Is it free or with... free. Oh. Have the dryer, washer machine, and detergent. Okay. Soften, yeah. And for the Wi-Fi, breakfast second floor, 6:30 to 10, sir. Thank you. Welcome. In those days. Yes. Yeah. And then later you come down, I show you the Peking duck. Oh, Dadong. yeah. Yeah. Sure. This is a hotel card. Okay. Yeah. Hello. Hi, welcome to Park Plaza, Wangfujing. Okay, our room is at 713. Ayun. Ang ganda ng lobby nila, oh. Yes, our room. Hello. Welcome to our hotel room. Sa Beijing. Okay, fam, bigyan ko kayo ng quick room tour. So, here's our door. Siyempre, pagpasok mo, toilet na agad yan, no? Ang laki ng toilet, grabe. Oh, ito ang toilet natin. Wala nga lang bidet, no? Pero okay lang yan. Tapos, here's our lavatory. And, complete naman ang toiletries. Ayan. Tapos, malinis din. Oh, tignan nyo, fam. Sobrang linis. Tapos, meron tayong bathtub. And, complete din ang shampoo, conditioner, and shower gel. Tapos, ayan yung mga towels natin. O, diba? Ganda. Ang toilet pa lang, ang laki na. Grabe. Tapos, paglabas natin dito, meron tayong full body mirror here. And, ito may option for connecting room, oh. Tapos, ito na yung pinaka-room natin. So, meron tayong safety deposit box dito. Ito ang ating TV. Tapos, may, wow, coffee machine, oh. Libre tong coffee machine. Tapos, may mga tsaa din. And then, okay, mga tasa. Ayan. Tapos, initan ng tubig. Lagayan ng ice. And mini ref. Tapos here, pwedeng magpatong ng maleta, no? And then, meron tayong clothing rack dito. May extra pillow sa taas, yan ang mga hangers. May provided din silang umbrella, shoe polisher, and then, ayan, may flat iron. And, ito ang kanilang hotel slippers. Tapos, here's our bed. I guess this is a queen bed. Tapos, isang extra bed doon. So, dito si Mamang and Papang. Tapos, tayo doon sa extra bed. Tapos, meron pa tayong working table dito. Ang ganda rin ng working table. Oh, diba? So, nice. Tingnan natin yung view sa labas. So, here's our view. Tingnan nyo, fam, may Starbucks coffee. Yung favorite ni Papang. Oh. Tapos, ayan. Paglabas, andyan na yung Wangfujing shopping area. So, yan ang kabuuan ng ating room. So again, ang pangalan ng hotel, fam, ay Park Plaza, Beijing, Wangfujing. Nung nag-search kasi ako, isa ito sa may mga top reviews online. As in, magaganda talaga yung mga reviews niya. And nung nakita ko lang yung mga pictures niya, nagandahan din ako sa kanya. Tapos, chinek ko yung location. Maganda din. Kaya ito yung napili kong i-book na hotel para sa Beijing trip natin, no? And nabook ko ito sa Klook for 35,800 pesos for 4 nights. Tatlo na kami doon, tapos may kasama na siyang breakfast. Kapag dinivide mo siya sa 4 nights, nasa around
around 8,900 pesos per night, no? So, kung tatlo kami, nasa 3,000 per person per night, no? Pwede na, di ba? Ganito kalaki na yung room. Maganda, top rated itong hotel. Tapos, malapit sa lahat, nasa Wang Fujing area. So, very convenient yung location ng hotel. And malinis, maganda, may free breakfast. So, tomorrow ko na i-share yung breakfast ng hotel, di ba? So, time check, 1:00 na ngayon. And, pahinga lang tayo saglit tapos lalabas tayo for lunch. By the way, for our internet fam, nagbook pala ako ng eSIM sa Klook. So, mag-share tayo dito, fam, sa gilid. Ilalagay ko yung step by step dito kung paano ako nag-book ng eSIM sa Klook. So, kung pupunta rin kayo dito ng China, pwede nyo i-book itong eSIM na ito, fam, kasi all over China to. In fact, gagana rin siya sa Hong Kong and Macau, no? So, ang binayaran ko dito, fam, ay 1,001.8 pesos. Good for 7 days na siya. And, ang maganda dito is pwede mo siyang i-hotspot. So, ngayon, pati si Mamang and Papang naka-hotspot sa akin dito sa eSIM na ito. So, isang eSIM lang yung ginamit ko para sa aming tatlo na, 'di ba? So, kung magbubuk din kayo ng mga eSIM sa Klook, pwede nyo gamitin yung codes ko na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discounts. Okay, nakasettle na tayo, fam. O, 'di ba? Ngayon, ready na tayong mag-lunch. And yung pupuntahan nating restaurant is Datong Restaurant. According to my research, isa yun sa mga nagsiserve ng masasarap na Peking duck dito sa Beijing. Alam nyo ba, fam? Fun fact, yung pangalan ng airport dito is Peking. Kaya pala Pek or PEK yung airport code niya, no? Kasi Peking siya. Kaya dito talaga nanggaling yung Peking duck. So tara, fam, baba tayo. First order of business natin, syempre, ang Peking duck dito sa Beijing. And yun talaga yung gusto kong mapatikim kay Papang. Kasi napapanood niya na yan sa mga ibang vlogs. Tapos nakikita niya sa ibang articles or sa Facebook na sikat talaga yung Peking duck dito sa Beijing. So yun yung papa-experience natin sa kanila. Let's go, baba na tayo. Ito na, fam, sa lobby na tayo. Ready to go out. Nagtanong na din ako sa reception kung paano papunta. Pero nakikita ko rin naman sa maps. Ang sabi ni Mama, baka mahipit. Fairness, maganda ang panahon. Mausap lang. Mapagi siya. Mapagi. Pero according to the weather app, ang temp ngayon ay 22 degrees. Nice, diba? Oo, kaya hindi siya masyadong mainit and hindi maalinsangan. Love it. Ito na ang favorite ni Papang, Starbucks. Wala, favorite. Oh, diba? Bababa ka lang. Diyan na yung favorite coffee mo. Ito na pala, fam. Buti nagtanong tayo sa reception. Jinbao Palace. Sa 5th floor daw niya, nandiyan ang Dadong Restaurant. Kung saan tayo makakakain ng masarap na Peking duck. Alam nyo, hindi masyadong accurate yung Google Maps dito, fam. Kasi tignan nyo, sabi ng Google Maps, 13 minutes siya. Pero, ito na pala siya. So, Apple Maps ang mas magandang gamitin, no? Lamig. Oo, lamig. Thank you, Lord. Ganito ang weather. One thing I noticed dito, fam, ha, first glimpse pa lang ng Beijing, malinis din sila. Tignan nyo yung mga kalsada, ang linis. No? Halika, tatawid tayo dito sa Jinbao Place pala. Hindi pala Palace. Tawid tayo. Hello, hello. Linis, no? Super linis. Tapos electric din yung mga ano nila, e-bike motor. Na? Kanya fam, Huawei. Starbucks ulit dito. Elevator tayo, fam. Papuntang 5th floor. Na tayo, fam, for 3. Wow! Ganda, oh. Tingnan niyo yung menu nila, fam, oh. Dadong Roast Duck Restaurant. Pakita ko sa inyo yung menu nila. Ito yung menu nila, fam. Parang libro. Ito, nakita ko na, fam. Ito ang order natin. The Dadong Roast Duck. 398 RMB yung whole. Tapos, umorder tayo ng rice. Na, fam, ito na ang ating roast duck. Ito na si Papang, ready na.
Ang unang tikim sa roast duck in Beijing. I-document natin. Yummy. Ha? Yummy. Let's try the roast duck. Grabe yung skin, no? Wow. Ang sarap. No? Wala fam, ang sarap. Sobrang malasa yung skin, crispy, and not too fatty. Kaya hindi siya umay pag kinagat mo. Tapos dito, binibigay din pala nila yung drumstick. Meron pa pala. Kalahati pa lang pala yung nabigay sa atin pa. Meron pang isa. Thank you. Tapos siniserve siya, fam. Tignan nyo. May kandila sa ilalim para mainit siyang isa-serve sa'yo. Wow. Ayan, papang. Wish granted. Hindi siya pala tayo. Hindi siya. Grabe naman yung roast duck, fam. Alam mo yon, yung balat talaga is so crisp. Hello po. Oh, kabayan. Hello po. Hello po. Enjoy. Thank you po. Oh, di ba, may mga kabayan. Anyway, ang sarap nung duck, yung balat sobrang crispy and not too fatty. Tapos yung laman naman, fam, is sobrang lean and juicy. Yung feeling na pag kinain mo siya, magme-melt talaga siya sa bibig mo. Ganun. Tignan nyo, fam, oh. Ito yung sinasabi ko, na ang lean ng meat and not too fatty. Tignan nyo, after ng skin, meat na agad. So, konti lang yung fats niya. Tapos, sausaw sa hoisin. Ang sarap, grabe. Magpalaman tayo pa. Yan o. May sugar, hoisin. Yan, tapos, ano siya? Yummy. Peking duck. With ito. Lalo na ingredient. Yummy. Yummy. Sarap, no? Sobrang sarap. Tapos na kami kumain from Simut. Ang sarap, grabe. Pakwan tayo. May libre silang soup, tapos may libreng papakwan din. Yung pakwan nila, tignan nyo, ang putla. Pero ang tamis. Ito, fan picture na natin sila mapangat papang dito sa Dadong. Smile! 1, 2, 3. Okay. Tapos na kami kumain, fam. Ano masasabi nyo? Balutong. Ay, yung kanin. Ang sarap. Malagkit siya. Crispy ang Peking duck. Napakasarap. Wala. Wish granted. Meron namang style ngayon na binabalot pala siya ng Oo. lapit. Oo. Ayan na, wish granted ka na sa ano ha? Sa Peking duck ha? Parang lumpia wrapper. Pero rice, ano siya, rice wrapper, ganun. Sarap. Yung Peking duck, fam, sobrang sarap. Lutong yung balat. Oo. Alam mo, lechon. Like sa lahat ng Peking duck na nakain ko, ito na yung pinakamasarap so far. Sarap, grabe. Pero marami pang Peking duck dito. Hanapin pa namin. Magka-try pa tayo ng isa pa. Yung sikat din. Sa mga susunod na araw na yan. Anyway, ang bill pala natin ay 610 RMB. Tapos, pwede dito yung Alipay, no? Gcash. Kababa na kami, fam. Bumili na ako ng matcha latte for 38 RMB. Grabe, ang sarap ng Dadong, fam. Try nyo dito kung pupunta kayo dito ng Beijing. #JM recommends. Napakasarap talaga. Ito na yung loob ng grocery. Daming durian, no? Lychee. Magkano ang lychee nila? 29.8. Mga 200 pesos.
Rambutan meron din. Avocado, 25. O diba, may malapit ding grocery sa atin. Pamo, nakabili tayong tubig. Isang ganyan lang, litro. Alam niyo kung magkano? 2.8 RMB. Mura lang, no? Kung i-compare mo yan sa ibang countries na napunta natin, yung ganyang kalaki, mga 100 pesos na. Yung 2.8, kulang-kulang 20 pesos, no? Dito. Sa airport dati, mga 80 yung 80. Let's go. Labas na tayo. Ito na, nakabalik na tayo fam sa hotel natin. Ayan, o. Dito nakaharap yung room natin. Ito na ang ating parent house. Get na muna tayo sa room. And we're back sa ating hotel room fam. Time check, 2:45 na ng tanghali ngayon. And tayo po ay magpapahinga na muna kasi aga natin umalis kanina, di ba? Flight natin ay 6. Umalis tayo sa bahay ng alas 2 ng madaling araw. So 1 o'clock gising na tayo. Kaya wala pa tayong maayos na tulog and pahinga talaga. So papahinga na muna tayo ngayon. Magcha-charge muna for a bit tapos labas tayo mamaya. Hello fam, 5:30 PM na ngayon and nakalabas na ulit tayo. Nakapag-recharge na tayo. Natulog kami nila mamang dun sa taas. Mga 2 hours din. Tapos ayan, labas na ulit. Hi! Ngayon pupunta tayo fam sa Wang Fujing Pedestrian Street. Yan yung isa sa mga pinakasikat na shopping street dito sa Beijing. So maglalakad lang tayo fam. Let's go! Dito naman tayo dadaan pa kanan. The fam, one thing I notice here, oh, yung mga motor din dito sa Beijing, lahat mga electric na din. Lapit na tayo sa shopping street, ayun na yung Nike sa kanto. So narating na natin fam ang shopping area dito sa Wang Fujing. Ang ganda niya, ang laki ring street, para siyang Nanjing Road din sa Shanghai. Ito siya. Tapos Apple Store, ayan, nasa unahan mismo. Ito na ang ating parent house. Pwede na pong maglakad-lakad. Ito ay Descente. Tapos Colon Sport. So may mall dito. Beijing APM. La Cola. Bilihan ng mga gelato. Beijing Foreign Languages Bookstore. Ayan na ang Zara. Ito pa, meron ding Arabica dito. And then Fila. Tapos merong Omega Clock Tower dun sa taas. Laki, no? Kung pumasok kami sa Adidas fam, titingin si Papang ng t-shirt. Ang mura ng mga t-shirt dito. Ito naka-sale, 239 na lang. Ayan, around 1.8. Fam, ang ganda, bagay kay Papang. Ayan na, nakabili na tayo fam. Got the goods. Adidas Beijing. Wow. May pa Beijing pala ang paper bag nila. Anyway, lakad na tayo ulit. Gelato, oh. Sarap naman mag-gelato. Dito sa loob fam, marami ring mga boutique shops. Ito may Rolex din. Ayan, sa loob may Kenzo, Margiela, meron din. Dongan Department Store. Ayan. Tapos sa kabila, ayan, may Chanel, VCA. Daming tao, no? Fam, tingnan nyo tong Beijing China Photo Studio. 1937 pa. Hindi pa pinanganak si Mamang. And si Papang. Ang cool. Imagine niyo 1937 pa to. Tapos, ito may isa ring kainan ng Peking duck dito, fam. Ang Quanjude. Silipin daw natin. Ito na, fam. Ang Quanjude Roast Duck Restaurant. Isa ito sa mga pinakasikat din na restaurant na nagsaserve ng roast duck or Peking duck dito sa Beijing. Ito siya, fam, 1864 pa pala siya. Ito ano kaya itong Beijing Central Axis? I can see VR, so VR ba siya? Dito sa kabila may pinipilahan, no? Wuyu Thai Tea since 1887.
Ito 1887. Napakatagal na ng panahon. Pinipilahan sa fam, Muyo Thai Tea. Tapos dito, may KFC. So, yan na yung nahanap yung tao. Andito na yung maraming tao. Oo. Ito naman, since 1909, oh. Chinatime Honored Brand. Ay, mga ano, pasalubong. Tingnan natin. Oo, ayan, oh. Silipin natin. 1909 pa sila. Anong meron? Parang nougat. Ito ang daming tsaa. Oolong tea. Oolong tea. Bango ng oolong tea. Peach oolong. Raspberry. Try. Ang sarap. Raspberry tea. Sarap ng sesame. Mani. Pineapple cake. 38. Yung tao. Robot. Robot. Ang video natin si Papang and Mamang na-amaze sila. First time makakita ng robot na mukhang tao. Yan, no? No? Kala mo tunay na tao. Okay, lakad daw ulit tayo pabalik, fam. Tignan nyo, mag-aalas 7 na pero maliwanag pa dito sa Beijing. Ano, kaya pa ang lakad? Kerry. Nakapahinga eh. Cute, no? Parang sa BGC. Huawei pala siya. Parang ang naglalaban dito sa China, Huawei tsaka Apple, no? Pumasok lang kami dito sa isang mall. Ang cute fam mo, Disney Miniso. Aloha! So cute. Tapos ang ganda ng mga lineup ng boutiques dito. Coach, Lululemon doon. May DJI store din. Ang laki. Tapos nandito na rin yung Apple store. Tawid naman tayo, fam. Dito raw tayo sa Nike titingin. Yan yung Bossy Deng, fam. Ang laki ng Bossy Deng, oh. Yan yung pinasok natin sa Shanghai nung nakaraan, diba? And alam nyo, malamig-lamig pa dito. Ang temp ngayon ay 21 degrees. Kaya masarap maglakad-lakad. Dito pa sa gilid, marami pang stores, oh. Mga boutique shops, pasalubong centers, and food centers. Ito yung mga Vomeros nila, fam, oh. This one, 949 RMB. Ito mas mura, 899 RMB. Pang kids pala yun. Tignan natin sa kabila. Oo, nakinong Nike dito, no? Ito, fam, oh. Vomero 5. 1,099 RMB. Fam, tignan nyo, oh. Zumba. Chinese version. Oh. Alam nyo, 7:30 na ng gabi. And ayan pa, maliwanag pa dito. Ngayon, maglalakad na tayo pabalik ng hotel. And maghahanap tayo ng makakainan. Sa mga Gundam fans dyan, ayan, meron ding Gundam base dito. Gundam base Beijing first anniversary. Ayan, o, Gundam base. Tapos ito na yung subway nila. Okay, let's go. Lakad na tayo pabalik ng hotel natin. Tignan nyo, fam, ang dami ng bike. Oh. Tapos ito yung nirerentahan. Sa scan mo lang yung QR code, diba? Amazing. Alright, now it's time to eat. Nadaanan namin itong restaurant na ito, fam, habang pabalik sa ating hotel. Ang pangalan niya ay, ayan, Nadia Garden Restaurant. So dito tayo magdi-dinner for tonight. Let's go.
Ito yung menu nila, fam. Ang bongga talaga ng mga menu ng restaurants dito, no? Tingnan nyo, fam. Red stewed turtle. So, kinakain nga yung pagong dito. Ito na ang first order natin, fam. Pansit. Kain tayo habang mainit pa. So, ang sahog niya ay seafood. Parang hipon and squid. Let's eat. Ang ganda ng restaurant, no? Ang ganda ng ambience. Tapos, malamig-lamig pa. Sarap ng pansit nila, fam. Para siyang sotanghon. Sotanghon nga yan. Sotanghon. Ito na, fam, ang order natin. We have steamed fish and then para siyang pork humba, braised pork ang tawag dito. Let's eat. Sarap nitong, init pa pa, oh. Masarap daw yung fish. Tingnan nyo, fam, napakalambot ng pork. Grabe. As in, isang ganun mo lang, oh, maghihiwalay na siya. Oh. Ayan, oh, naghiwalay agad, oh. Wow, kaso wala pa tayong rice. Yung fish, masarap daw. Pasado kay Papang. Ayan na, fam, dumating na yung rice na order natin. Let's eat! Okay, tapos na tayo kumain, fam. Ngayon, naglalakad na tayo pabalik ng ating hotel. Ang binayaran natin ay 390 na RMB, no? Tapos, kung ano yung kinasarap nung lunch natin kanina, yun naman ang ikina-fail tonight. The fish, oo, masarap. Pero the rest, fam, yung pork, sakto lang. Yung rice, so-so lang din. So, yeah, ganun talaga kapag nagtatry ng mga bagong restaurants. Hit or miss talaga siya, no? Hindi palaging hit. So, yeah, it is what it is. Mag-try na lang. Oo, medyo challenge kasi yung communication, fam. Kaya feeling ko, kaya din ang tagal nila mag-serve, ganun. Oo. Challenge ng communication. Anyway, pwede pa naman tayo mag-try ng iba pang restaurants sa mga susunod na araw, di ba? I forgot to mention pala yung pansit pala nila. Yes, okay. So, pansit and fish. Tapos the rest, so-so lang. Ito na, fam, pinauna ko ng ating parentals doon sa room kasi pagod na sila maglakad. Ang one thing I noticed din dito sa area na to, fam, walang mga convenience stores. Naghahanap ako ng 7-Eleven kasi nga, bibili ako ng mga something. Si Papang nagpapabili ng coffee. Si Mamang nagpapabili ng tinapay. So, ayun. Diba, hangaba na nung nilakad natin. Wala tayong nadaan ng convenience store. Pero, may grocery store dito sa Jinbao Place. Yung kinainan natin kanina. Doon tayo pupunta. Kaya sabi ko, una na sila sa taas para maka-relax na sila. Ako na lang bibili sa supermarket. Dito lang naman siya, pagtawid. Okay, nakabili na ako, fam. Ang total ko ay 140 RMB. Pakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga items na binili ko. Akit na muna tayo sa hotel. And we're back sa ating hotel room, fam. Pakita ko sa inyo ngayon yung pinamili natin sa 7 Fresh. Number 1 is itong pakwan and melon. Ayan. Bumili din tayo ng coffee. Request ni Papang. Tapos bumili din ako ng Ovaltine just in case na gusto nila ng hot chocolate. Then nuts. Tapos, I bought Quadrantini. And then, bumili ako ng 3 NFC orange juice. NFC is not from concentrate. So, 100% orange juice. Kasi may ref tayo. Lalagyan natin sa ref. Tapos, bumili ako ng 3 Coke Zero. And 1 Winter Sport. So, yan na yung 140 RMB natin. So, yeah, that's it, fam, for this vlog. Ang haba nung araw natin ngayon, no? Mula nung pag-alis pa lang natin sa Manila hanggang sa paglipad to Beijing. Napakita ko naman na sa inyo, fam, yung proseso nung paglipad from Manila to Beijing. Tapos, yung pag-book natin ng transfer service from Beijing papunta dito sa hotel. Na-share ko na rin yung eSIM na binook ko. So, I believe lahat ng kailangan yung malaman para sa ating first day. Na-share ko na sa vlog. Kung may na-miss man ako or may mga questions kayo about
this vlog, lagay nyo lang yan sa comment section and we'll do our best na sagutin lahat ng magiging questions nyo dyan. So that's it fam for this vlog. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa first day natin in Beijing, and abangan nyo pa yung mga susunod na vlog natin kasi we're gonna stay in Beijing for 4 days tapos 3 days naman tayo sa Shanghai, no? So for now, end ko na muna itong vlog. Papahinga na tayo fam, magbabawi tayo ng pahinga dahil ang aga nating umalis kanina from Manila, no? So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Bankisyo sa Facebook at JM Bankisyo sa Instagram and at JM Bankisyo _ sa TikTok. Also fam, kung magbubook kayo ng mga hotels and activities ninyo para sa mga upcoming trips ninyo, pwede nyo i-book sa Klook and pwede nyo gamitin yung mga codes na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discount. So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Beijing vlog. Bye! Good night!